So ito po, quick update po tayo sa latest new time rating sa noontime. O bumalik na po sa normal, okay? Yung EAT ay number 1 po with 4.2%. So siya pa rin po yung nangunguna. At malaki po yung lamang doon po sa susunod, which is sa tape, Itbulaga with 3.3%. Habang yung It's Showtime ay nakakuha po ng 3.2%. Okay? Kung maalala nyo po, nung Lunes ay munti ka nang maungusan ng It's Showtime, ito pong EAT. For the first time sana po yun, di ba? Kasi dumikit na, 0.3% na lang yung pong lamang ng EAT nung Lunes. Pero nung sumunod po na araw ay bumalik na po at mukhang buong September po, EAT po ang talagang nangunguna. Okay? Actually, ang sinabi nga kaagad nung mga pages ng It's Showtime, nako, Lala moves na yan. What if i-deny talaga yung motion for reconsideration kasi 0.3 na lang ang agwat ng It's Showtime at EAT. So kinokonekta pa rin po nila yung pong ratings doon po sa mga nagiging desisyon ng MTRCB. Of course, we disagree doon po sa kanilang mga sinasabi tungkol dyan. Okay? Bago po tayo pumunta doon sa main news nitong ating vlog, gusto ko lang pong batiin ang Frontline Pilipinas kasi po pataas ng pataas yung pong ratings. Dati po ay 3.6%, ngayon po nasa 4% na. So parami po ng parami ang nanunood ng Frontline Pilipinas. Of course, sila Julius Babaw, Cheryl Cosim, sila Lourdes Vera, lahat po ng mga si Tito Mikey, si Kalad Karen, lahat po ng mga anchors po dyan ay mahuhusay at magagaling. And syempre, may epekto yan, Batang Quiapo, kasi minsan manonood. Bago ka manood ng Batang Quiapo, Frontline Pilipinas na yung pong papanoorin na news. At mas mataas po siya kaysa TV Patrol nung huling survey. So, congratulations sa Frontline Pilipinas. Okay? So, pag-usapan po natin to. Kasi meron pong post, yung pong board productive na page. Ang sinasabi po dito, after magpakita ng Tape Incorporated ng resibo, parang biglang nawala ng balita tungkol sa panibagong kaso na isasampa ng TVJ sa Tape. Weird lang na noong nag-resign sila noong May 31, nakapag-file na kaagad sila in just 2 days ng application for the issuance for writ of injunction, copyright infringement at unfair competition. Okay, so sagutin po natin. Okay? Tila ba umatras ba ang TVJ pagdating po sa YouTube channel nung naglabas daw ng resibo yung pong Tape Incorporated. So inalam ko, nagtanong-tanong tayo, and as far as I know, okay, sa mga nakausap po natin ay hindi po. Hindi aatras ang TVJ, ipaglalaban po nila lahat ng tingin po nila ay sa kanila. Okay, syempre yung kaso sa Marikina, tuloy po yan. Bukas meron tayong hearing uli. Yung kaso sa IPO, tuloy po yan. Hinga natin ng update din bukas. At ito pong pagdating sa YouTube ay tuloy pa rin po. Pero ang sinabi naman ni Attorney Buko, kung maalala nyo nung interview ko sa kanya nung nakaraan, sabi niya, we will investigate. Aalamin namin lahat, makikipag-coordinate sila sa Google, i-check nila lahat ng posibleng avenues po para po ma-recover po ulit ito pong YouTube channel, and at the same time ay mapatunayan po na sila po ang totoong may-ari po noon. Okay? Alam nyo, madali namang masabi, kakaso dito, kakaso doon, pero syempre po, as much as possible, ayaw naman natin na lahat na lang ay dadaan sa korte. Ayaw naman po natin na puro hearing na lang, wala nang ibang trabaho, mag-hearing na lang, di ba? Kung kaya namang i-resolve outside of the court, kung kayang mediation, kung kayang, di ba? So we are looking at all possible avenues. Hindi naman po yung TVJ parang kating-kate na mag-demand, magkaso. Syempre po, hassle din po yan para po sa lahat. Kung kaya namang makausap ang Google, kung kaya namang, pero po, sa ngayon po ay iniimbestigahan po at inaalam lahat po ng detalye tungkol po dito. And like I said doon sa previous video ko, hindi naman po porket may resibo na sila yung nakakatanggap ng bayad, ay 100%
100% ibig sabihin nun, sila na yung may-ari ng channel. Kasi nangyayari po, iba yung may-ari ng channel, iba yung may hawak ng password, pero yung pong hinuhulog na bayad ay sa ibang account na pupunta. Ibang AdSense account na nakakonekta. So, nangyayari po yun. Hindi 100% na kung yung resibo, ikaw ang binayaran, ikaw din ang may-ari ng channel. Okay? So, ayun. Tapos yung sinabi nila dito, weird lang, nag-resign nung May 31, nakapag-file ka agad daw. Hindi naman yata in 2 days yon. Pero nakapag-file daw ka agad nung mga kinaso nila. Kung maalala nyo, hindi naman po nila tinatago. Pinopost nga nila Atty. Buko. Nakikipag-coordinate na po sila sa mga abogado before pa nung May 31. Okay? So, inaalam po nila lahat ng mga options, lahat ng mga... And, syempre, sila Atty. Buko, mabilis gumalaw yan. Mahuhusay na mga premyadong abogado yan, di ba? Kaya isa yan sa mga malulupit talaga na law firm sa Pilipinas. At nakikipag-usap na sila before pa nangyari yung pag-exit. Kasi parang pinupush na sila palabas eh. So, ganun po yung nangyari. So, nag-aanda din sila. Di ba? In case na paano pag ganito mangyari? Paano pag tatanggalin tayo dun sa show? Tayo may-ari ng pangalan. So, inaalam po nila lahat ng options. Kaya nung nangyari yung punto na sila ay kailangan ng mag-resign, di ba? Naka-ready na po lahat. Kumbaga, yung mga abogado, alam na nila yung sitwasyon eh. Alam na nila yung ginawa ng tape, alam na nila yung side ng TVJ, at ready sila kaagad na isampa kung ano yung mga kailangang kaso na isampa. So, yun po yung pinakapunto po doon. Okay, so yun lang po yung punto po natin. May share akong video sa inyo, yung pong kanina, doon sa studio audience. Kasama ko pa yung studio audience para doon sa isang tape na episode ng EAT. Tsaka ko na lang ikukwento kung ano yung nangyari. Basta tsaka ko na lang ikukwento muna. Pero para makita lang nila at matuwa naman sila kasi nakasama sila dun sa video. Okay, so thank you very much, Dabarkad. See you po mamayang umaga. Di na ako matutulog. Mamayang umaga. Andun po tayo sa Marikina. Okay, so thank you very much, guys. Good night, mga Dabarkads. At syempre po, kasama ko po, mga nasa likod ko, mga legit Dabarkads. Say kayo, kuya. Ayan. Model of Manila. Yun.